Welcome po sa ating pagpapatuloy na pakikinig at pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa huling aklat ng Biblia ng pahayag na pagpapakita ng poot ng Diyos sa lahat ng kanyang kinapapuotang masama. Ang ating talatang pagsasaluhan ngayon ay nasa pahayag Kapitulo 16, versikulo 14 at 16 na may pamagat na ang mga espiritu ng kasinungalingan at pagre-rebelde. Ito'y mga demonyong gumagawa ng kababalaghan, nililibot nila ang lahat ng hari sa buong daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tinipon ng mga espiritu ang mga hari sa dakong tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Pagpalain ang pagbasa sa salita ng Panginoon. Ang versikulo 16 ay pagpapatuloy na naganap sa versikulo 15 tungkol sa panghuling salot na ibinuhos ng Panginoon, gayon din ang kanyang gagawin sa lahat ng naghihimagsik sa Diyos. Ang buod ng talatang versikulo 16 ay nagpapakita ng huling malaking digmaan sa pagitan ng mga masasama at mabuti na tinatawag na Armageddon, isang malaking burol na matatagpuan sa Mehedo kung saan ito'y tinatawag na burol ng kapighatian at kasawian. Doon din pinatay ang lingkod ng Panginoon na si King Josias sa ikalawang Kronika, chapter 35, verse 22. At sa panahon natin ngayon, ito ay tinatawag na Har Megido, kung saan ito ang lugar na itinakda sa huling malaking digmaan at pagtitipon ng mga hari sa mga bansa ayon sa espiritong mikayat sa kanila at nandaya. Lumabas mula sa bunganga ng dragon at halimaw at nang bula ang propeta ang tatlong karumal-dumal na espiritong anyong palaka. Ito ang mga espiritong gumagawa ng kababalaghan na ang ibig sabihin na ipandaraya at panlilinlang na umimok sa mga hari at may mga kapangyarihan upang magimagsik sa Diyos tulad ni Satanas upang humarap sa dakilang araw ng Panginoon. Dito ipapamalas ng Panginoon ang kanyang kamay na bakal na pupuksa sa lahat na naghihimagsik sa Panginoon at sama-sama silang ibabaksak sa kanilang pagmamataas sa Diyos. Ating pagbulay-bulayan ang mga kaganapang ito na malaki ang kaugnayan sa kasalukuyang panahon na nagaganap. Mga katanungan, paano nga ba naiimpluwensyahan ang tao sa mga pandaraya ni Satanas? Ano ang mga pamamaraan na pandaraya ang ginagamit ni Satanas sa ating ngayon? Tayo ba ay kabilang sa mga nagre-rebelde at nagmamataas sa Diyos? Hihintayin pa ba natin na tayo'y maparusahan ng Diyos kasama ng mga naghihimagsik sa Panginoon? Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Kung mayroon man tayong dapat na ayusin sa Panginoon, ay makipag-ayos na tayo upang hindi natin sapitin at makasama sa mapaparusahan ng Diyos sa pagdating ng kanyang puot, the wrath of God. Kailangan lang natin magpakumbaba sa harap ng Diyos, magpalinis sa Diyos at magpagamit sa Diyos. Marami pong salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Everyday God Devotion. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon.